What is up mga gamaw? Nagbabalik na naman ang inyong master ng analysis, paralysis, para sa chapter 1134 at 1135 ng One Piece. Pag-uusapan natin ang mga bagay na gusto ko lang bigyan ng komento sa chapter na ito. Bago tayo magsimula, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel at Facebook page, para maging updated kayo sa mga walang kapararakang content ko. Para sa chapter 1134, isang bagay lang ang gusto kong gawaan ng komento, at ito ay ang pagkakaroon ng isa pang clone ni Vegapunk. At hindi lang ito basta-basta clone, kundi isang perpektong kopya mismo ni Vegapunk. Anong kalokohan ito? Alam naman natin lahat na posible ngang mangyari ito. Unang-una, si Lilith ay isang satellite ni Vegapunk. Ibig sabihin hindi talaga namatay si Vegapunk, kagaya ng sinabi ni Lilith noong sila ay naglalakbay patungong Elbaf. Andun na at malungkot pa si Lilith dahil hindi nila nagawang iligtas si Vegapunk sa kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ito at magbabalik ulit si Vegapunk bilang isang clone na tila walang nangyari. Aaminin ko, nalungkot ako sa mga nangyaring pagkamatay ng mga satellites ni Vegapunk. At ang kanilang kamatayan ay mga sakripisyo para makatakas ang Straw Hats sa Egghead. Lalong-lalo naman kay Vegapunk na nagsagawa pa ng malawakang broadcast. Ilang chapter ba ang ginamit ni Oda para sa broadcast na iyon ni Vegapunk? Dumating na nga sa puntong na umay na ako sa kwento niya. Ngunit dahil alam kong handang ibuwis ni Vegapunk ang kanyang buhay para maisiwalat ang tungkol sa Void Century, nagpatuloy pa rin ako sa pagbabasa. Halos maluha pa nga ako noong namatay siya. Tapos ngayon, malalaman kong mayroon pala siyang perfectong clone. Kaya siguro ito ang mensaheng nakuha niya noong si Vegapunk ay nagising noong burahin nila ang kanilang mga alaala. Nakasulat sa papel na kailangan niyang mamatay. Kaya siguro ganun ang naging plano ni Vegapunk na kailangan niyang mamatay, dahil alam niya sa simula pa lang ay mayroon siyang perpektong kopya, at ang mamamatay lang sa kanya ay ang kanyang pisikal na pangangatawan. Kung planado itong lahat ni Oda sa simula pa lang, hindi ko maitatanggi na nabilib ako sa planadong eksenang ito. Ngunit gaya ng sinabi ko sa nakaraan kong video, noong muling nabuhay si Soul, nakaganda ba ito sa kwento? Ngayon hindi lang si Soul ang may alam ng tungkol sa Void Century, kundi pati na rin ang nagbabalik na Vegapunk. Ano na lang ang gagawin ni Robin, makikinig na lang ba siya sa mga kwento ni Soul at Vegapunk tungkol sa Void Century? At ang paglitaw ni Mountain Beard Harul, na pinakamatandang nilalang sa mundo, ay sigurado rin namang may alam din tungkol sa Void Century. Sa akin lang, hindi na kailangan pang buhayin pa ang karakter ni Vegapunk. Unang-una, andyan na si Lilith, at nais ni Lilith na manatili na rin naman sa Elbaf. Ibig sabihin hindi na sila makakatulong sa paglalakbay ng Straw Hats. Di ba na lang kung isiwalat ni Vegapunk ang anumang nalalaman niya tungkol sa Void Century? Para sa akin ang muling pagkabuhay ni Vegapunk ay nagpawalang saysay sa mga nangyaring sakripisyo niya at ng kanyang mga satellites. Pagdating naman sa chapter 1135, malalaman natin na ang dahilan kung bakit lumaki ang mga librong nakuha ni Soul sa Ohara. Noong una, nakakapagtaka talaga na ang librong nakalap ni Soul sa Ohara ay lumaki na lang bigla pagdating sa Elbaf. Ito pala ang dahilan, si Big Belot, ang head librarian ng All Library. Dahil sa kanyang economy, isang paramecia type na devil fruit, kayang niyang palakihin ang mga bagay na walang buhay. Si Bibelot din ay nabuhay ng may ilang daang taon na rin. Ibig bang sabihin nito ay nabuhay rin itong si Bibelot sa panahon ng Void Century? Ano kayang naging koneksyon ni Bibelot kay Joy Boy? Kung naging miyembro ng Joy Boy Pirates itong si Bibelot, talagang sasabog ang mundo ng One Piece. Biruin mo isa-isa nang lumalabas ang mga miyembro ng unang parade crew. Sa ngayon ang kaalaman natin sa economy ay kayang palakihin lamang ang mga bagay na walang buhay. Hindi natin sigurado baka kaya rin itong palakihin ang mga bagay na may buhay. Ano kaya ang pagkakaiba nito sa Momono Mini Bardi World? Kung pareho lang naman ang epekto ng dalawang ito, bakit pa gumawa ng dalawang devil fruit na may kaparehong ability? Sa tingin ko, pati living things ay kayang palakihin itong Bibelot, kung kaya't nagawang magkaroon ng anak ni Replay sa isang normal na tao. Si Colon, ang batang giant na nais maging pirata at sumama sa grupo ni Shanks ay anak ng isang higante at ng isang tao. Paano nangyari yun? Siguro naligaw itong tatay ni Colon sa isang kuweba at saka, alam nyo na siguro ang gusto kong sabihin. Basta doon na lang ako sa ideyang kayang palakihin ni Bibelot ang mga bagay na may buhay at walang buhay. Sino kaya ang tatay nitong si Colon? Posible kayang isa sa mga Roger Pirates ang kanyang ama. Kung ating isipin, hindi ito malayo. Unang-una, isang pirata ang ama ni Colon. Kung mag-isip tayo ng mga malalakas na pirata, bago pa dumating ang henerasyon nila Luffy, ang unang papasok sa aking isipan ay ang Roger Pirates.
Pangalawa, ang pagiging malapit ni Shanks sa mga mamamayan ng Elbaf ay isang pahiwatig na malalim ang naging relasyon ng mga ito na maaaring nagmula pa sa panahon ni Roger. Baka hindi si Ace ang tinutukoy ni Roger nung sabihin niya na anak niya ang makakatuklas ng One Piece. Sa Chapter 1135 din lumabas ang dalawang misteryosong karakter na mga ito. Lumabas sila sa beacon na katulad ng pinanggalingan ng mga elders noong lumabas sila sa Egghead. Parang Akatsuki vibes din ang labas ng dalawang ito. Umaatake sila sa grupo ng dalawa. Wala lang, nabanggit ko lang naman. Hindi ko lang maiwasan na maramdaman ko ang Akatsuki vibe nila. Bigla naman nag-flex itong tila babaeng kasama ng kamukha ni Shanks. Nagawa niyang durugin ang buto ng higanteng ito nang hindi niya hinahawakan. Katulad din ito siguro yung ataking ginawa ni Saturn kay Vice Admiral Doberman noong questioning siya nito. Wala naman dudang malakas ang dalawang nilalang na ito. Ang nakakapagtaka, bakit tinatanong pa nila kung nasaan si Loki? Hindi pa nila kayang malaman ang eksaktong lugar na kinalalagyan ni Loki. Sa status ng dalawang ito, na ang kapangyarihan ay maihahantulad sa mga 5 elders, bakit hindi nila kayang gawin ang bagay na ito? Samantalang si Luffy ay nalaman kaagad kung nasaan itong si Loki. Kung ang nilalang na sinasabing kakambal o clone ni Shanks ay ganito lamang kalakas, lahat ng hype na binuo sa seryeng ito ay mauwi lamang sa disappointment. Hanggang sa ngayon hindi pa rin natin alam kung ang misteryosong karakter na ito ay si Shanks mismo, kakambal ba o kapatid ito ni Shanks, o clone ba ito ni Shanks. Hindi na rin ako magugulat kung si Figarland Garling din mismo itong kamukhang ito ni Shanks. Malamang ang kapangyarihan ni Figarland Garling ay gawing bata muli ang kanyang sarili. Ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na pangyayari sa kabanatang ito ay ang paglabas ng karakter ni Mountain Beard Harul. Ang Harul na nanggaling sa salitang Har, na tawag sa mga Earl sa Scandinavia. Si Harul ang pinakamatandang nilalang sa mundo ng One Piece, liban na siguro kay Zunesha ay kapitan ng dating Giant Warrior Pirates, kasama ng kanyang kapatid na si Horus. Bilang nabuhay si Harul sa loob ng 400 taon, ano kayang kwento tungkol sa Void Century ang manggagaling sa kanya? Bilang pinakamatandang nilalang sa mundo, si Harul ang siyang may direktang koneksyon sa mga kwento ng Void Century na maaaring nanggaling sa kanyang mga magulang na namuhay noong panahong iyon. Ang tanong, sino kaya ang nagturok ng espadang ito sa ulo ni Harul? Tatanggalin kaya ni Chopper ang espadang ito sa ulo ni Harul? Kung tama ang aking alaala, may napanood akong balita na isang taong nabuhay nang may nakatusok na pako sa kanyang ulo. Noong una hindi niya alam na may pako sa kanyang ulo. Nalaman na lang na may pako ang kanyang ulo, noong makita sa X-ray ang dahilan ng kanyang palagiang pagsakit ng ulo. Hanggang dito na lamang ang ating unpopular opinion para sa mga kabanatang ito. Abang-abang na lang tayo sa mga susunod pang kabanata. Katolpa.